Ayan. Hi class. I hope you're doing well. Medyo okay na rin ako after 1 week na nagkasakit. Ayan, saglit lang. Ayan. So, we are now transitioning doon sa physical and cognitive development in middle childhood. So, last time, ang discussion natin is about early childhood. Tatawid na tayo sa gitna. If you remember, during our discussion ng pinakauna or during Intro to Psychology, ang middle adulthood is between 6 to 11 years old or 6 to 12 years old. Yan. So, ito na yung mga kids, yung mga bata na nasa grade 1 to grade 5 or grade 6. Okay? Ano nga ba yung mga nangyayari sa kanila physically and how do they process thinking, paano sila mag-isip, ano yung mga development na yan. Okay, so let's move forward to our discussion for today. Ayan, so sa ating physical development, dali ay bakit ganun? Ayan. Sa physical development during middle adulthood, meron tayong mga aspects na tinatawag. Sa physical development kasi nila, it is less rapid sa middle childhood unlike sa mga prenatal, sa infancy, and also early childhood na very rapid talaga. Sa kanila kasi, slow but steady. May development pero hindi nagmamadali, kumbaga. So, they add up to starting the difference between 6 years old which is mga small children pa lang sila and to 11 years old. Yeah. Sa height and weight nila class, nagkakaroon sila ng individual differences. Hindi lang sa height, pati din sa weight. Okay? 'Di ba kapag mapapansin ninyo ang mga batang babae, mas maliit sila compared sa batang lalaki or mas mataba yung isang gender kaysa sa hindi. Mga ganon. May mga ano kasi yan, may mga scientific explanation kung bakit. Wait lang Ayan. So, according to research, ang mga batang babae, they are most likely to weight gain or to retain yung body fat tissue kaysa sa mga batang lalaki. And itong mga batang babae na to, madadala nila or mare-retain nila yung body fat tissue until adulthood. So, kung mapapansin ninyo, hanggang mag-teenager sila, kung tabain sila ng bata, nadadala. Unless they decided to take diet, mga ganyan. Karoon sila ng calorie deficit and so on and so forth. Okay? So, sa brain development, nasan na ba yung kwan natin? Yan, proper nutrition. So, of course, ang mga essential needs natin sa mga batang ito, proper nutrition. Ma'am, paano yung proper nutrition? Dahil nga, nandun pa din sila sa parang somehow starting ng development, especially sa motor, fine skills, ganyan, cognitive processes, mas matindi ang pangangailangan nilang nutrisyon compared sa mga adults. Okay, according to research, meron silang 1,400 to 2,600 calories na kailangan nilang tinitake araw-araw. It is because na mas active sila compared sa mga adults, sa aming mga adults. Tayo, mga adults na din kasi tayo. Dahil mas sila, 'di ba? Mas maligalig sila, they wanted to play, they wanted to explore everything. So yung activity level nila very high. Kaya mas kailangan nila ng mas malaking calorie intake compared sa atin. Also, adequate sleep, they have to sleep from 9 to 12 hours. Medyo mahaba yon. And kapag nakompleto nila yon, very functional silang bata. And when it comes to brain development, yan, meron tayong dalawang tinatawag na matter. So, yung gray matters, you can see on the image here on the left side. Yung gray matter, ito,
color gray, and the white matter, itong white. Yan, white matter. Ma'am, ano ba yung gray matter and white matter? Paki-explain mo naman, ma'am. So, ang gray matter, ang ginagawa niyan, actually, it is composed of packed neurons doon sa ating cerebral cortex or sa cerebral cortex ng mga mga nasa middle childhood. While yung white matter naman, it is made of glial cells na nagpo-provide ng support doon sa neurons nila. So, ang gray matter kasi, ito yung nag-handle ng sensory processing, ng information, ay, ano ba sinabi ko? Information processing, sensory perception, executive function. So, ito yung use it or lose it phase na kung saan yung brain nila, mga nasa middle childhood, nag-overproduce sila ng synapses nung early childhood nila. And nagkakaroon ng weaker connections para magkaroon ng frequently use para maging efficient. Okay, so ito kasi yung tinatawag na pruning. So sa pruning kasi class, ito yung sinasabi ng brain na mas okay ang quality kaysa sa quantity. Para siyang nagkakaroon na, parang sign siya of maturation and efficiency. Kumbaga, when they grow, parang iniisip nila na, mas gusto ko maging friend ito kaysa dito. Okay lang sa akin na one ang friend ko kaysa madami. Kasi hindi ko kaya ng madami. Ganon yung magiging mindset ng bata. Yun yung use it or lose it principle ng brain nila. Okay? Doon naman sa white matter, si white matter, siya yung communication highway nila. So, dito, nagpo-provide siya ng connectivity. Ang myelin doon sa white matter, para siyang insulation or wire wherein siya yung nagko-connect doon sa electrical signals ng brain. Okay? And later on or when nasa second year na kayo, maiintindihan nyo siya sa anatomy and physiology. So, kapag nag-i-increase ang white matter, yung iba't ibang regions ng brain nila can talk to each other more effectively. Kumbaga, mas active ang kanilang brain signals. Okay? Saan na tayo? Ayan. So, dito naman tayo sa, asan na? Yan. Sa motor development and play. Sorry, anong neural? Wait lang ah. Tinitingnan ko kasi yung slide dito sa kabilang banda. Okay. Yan. So, doon sa shift ng gray matter to white matter, hindi lang kasi siya biological update, pero nagpo-provide kasi yan ng literal na hardware doon sa massive leap or massive na jump in motor and social skills na nakikita sa middle childhood. So, papaano nga ba nagkakaroon ng neurological changes na pwede nating i-translate into specific developmental behaviors? Okay, wait lang nga yan. So, una, we have this what we call yung improved motor skills or yung motor development. So, kapag nag-increase kasi yung white matter, no, yung insulation, yung sinasabi ko kaninang nagko-connect ng mga signals, nagkakaroon ng mabilis na transfer ng information from one neuron to another or from brain to the muscles. Kunyari, kinurot ka, alam agad ng brain mo na ay may nararamdaman siyang pain. Okay, ganun kabilis yung signal na on the spot na kinurot mo, alam agad ng brain mo na nasaktan siya, kinurot siya, nakaramdam siya ng sakit. Ganun kabilis, yun yung insulation na tinatawag. It allows signals to travel faster from brain to the muscles or from muscles to the brain. So, dahil doon, nagkakaroon ng better reaction time and bilateral coordination.
So, doon sa nagkakaroon siya ng psychological shift na kung saan yung paggalaw nila using their gross motor or for example, tatakbo to fine-tuned athletic skill or using their hands, yan, or dribbling the ball, doon nagkakaroon ng transfer yung brain na, okay, you are playing basketball, kailangan ganito yung gawin mong mga skills. I-dribble mo, i-shoot mo ng 3 points, ganyan. Kasi nagkakaroon ng insulation na tinatawag, yung allowing the signals to transfer faster. Next, we have yung recess activities or informal recess and social cognitive skills. Pag sinabi nating recess, hindi siya yung break, yung kakain ka, ganyan. So, it is yung live laboratory ng ating prefrontal cortex. Kung ang gray matter natin is pruned, ano ulit yung pruned? We are choosing quality over quantity. Kapag pruned ang gray matter, ang mga bata, they become better at social information processing. Kasi, double check ko lang yung pruned para mas maintindihan nyo siya ng mas mabuti. So, pruning class, ito yung pag-eliminate ng excess neurons or synapses na hindi naman talaga magagamit during middle childhood. Okay? So, dito sa recess activities, may apply natin siya. Yan. Teka lang nahanap ko yung notes nyo. Wait. Ayan. So, may apply natin yung pruning doon sa gray matter. Kumbaga, si gray matter, sabi niya, hindi na natin kailangan ng excess na neurons. Kailangan yung mapagkakatiwalaan at magagamit lang natin yan, na neurons ang gagamitin natin. So, dahil doon, nagkakaroon ang bata ng mas better na social information processing. So, yung mga bata kasi, they use their refined or mas improved na gray matter para makapag-negotiate sila sa rules na kahit wala ang adult. For example, naglalaro sila ng langit-lupa. Mga ganyan. Langit-lupa, impyerno, mga ganyan. Itong mga batang ito, meron silang control na di na kailangan ng supervision ng adults. Nagkakaroon sila ng inhibitory control para silang magsasabi na, okay, stop, mali yung rules ng game mo. Or they can argue doon sa rules ng game. Dapat ganito, dapat ganyan. Ganon. Or, kung hindi man nila magawa yon, they would rather cry or mananakit sila. Which is very common sa mga batang nasa middle childhood. Or kung hindi man magkasakitan, nagkakaroon ng tampuhan by the age of 11, yan, 10, 12. Yan. Next, we have yung rough and tumble play versus aggression. Yan. Sa rough and tumble play, ang mga psychologists, they distinguish between yung rough and tumble play and yung actual fighting by looking at affect or yung facial expressions. So, dito, sa rough and tumble play kasi, children are most likely to laugh, smile, yung mga yan. And it peaks during middle childhood. Kasi nagre-require yung brain nila to constantly appraise yung situation. Parang kunwari, galit ba yung friend ko? Naglalaro pa ba kami o galit siya sa akin? Ganyan. So, dito, nabibuild yung theory of mind or ito yung understanding kung ano yung iniisip ng ibang tao. Maglalaro pa ba kami? Kasi hindi niya ako kinakausap. Bati ba kami? Galit ba siya sa akin? Mga ganon. Yan yung rough and tumble play. Puro lang sila, akala nila puro lang saya. Pero hindi. Meron ding times na may sadness. Next, we have yung competitive sports. Yan. Sa competitive sports naman, class, diba, sabi ko nga kanina, they are very active. Puro laro ang nasa isip ng mga yan.
Dahil diyan, ine-emphasize ng developmental psychologist yung skill development na dapat fino-focus siya kaysa sa i-push mo yung bata na, uy, kailangan manalo ka. Kasi magaling ka, kailangan lagi kang nananalo. Hindi ganon. Ang sinasabi ng mga developmental psychologist is i-push nyo ng i-push yung mga batang nasa middle childhood na maglaro, mag-explore. Gamitin nila yung energy nila. Yan. So, if a child is forced into highly competitive sports before yung pruning nila, they may develop learned helplessness. Ano ibig sabihin ng learned helplessness? Ito yung negative self-concept na hindi nila kayang gawin ng isang bagay. Hindi ko kaya yan kasi sabi nila sa akin, hindi ko daw kayang gawin, mga ganon. Learned helplessness. So, kailangan sa school, merong para mga programs na nag-aim ng physical literacy, ini-encourage ang mga students to join different sports. Yan. Parang kayo, nung foundation, we encourage you to join street dance, different activities, ganyan. Kasi ang goal ng class to build yung confidence ninyo, yung competence to move, and also it supports yung long-term mental health and brain plasticity. Okay? Asan na tayo? So, remember, no, ang mga lalaki, they are more physical, while ang mga girls, they are more verbal, madadaldal, kumbaga. Which is, hindi ako naniniwala dahil hindi ako madaldal. Ayan. Okay, next topic. Okay. So, sa developmental psychology, ang middle childhood, it is often called the latent period of health. Kasi yung yung brain natin, while it is busy pruning doon sa gray matter and building white matter, or yung highways na tinatawag natin, yung body, nandun siya sa pinaka-resilient stage niya. Kumbaga, it will fail, but later on, babangon siya agad-agad. Yan. So, tingnan ko lang yung slide. Di ko kasi siya ganun makita. Yan. So, sa health fitness naman, sa middle childhood, ito yung sinasabi ng mga developmental psychologists na pinaka-safest time of our lives. Okay, sa US daw, ang death rate ng mga batang ages 5 to 14 years old is approximately 13.5 na children per 100,000. Ito yung pinaka-lowest age of any group na nagkakaroon ng iba't ibang sakit. Okay? So, ang cause ng mga sakit na to, iba-iba. Pwedeng respiratory, pwedeng genetic disorders, and so on and so forth. Or dahil obese yung mga bata, or most likely, meron silang mga namamanang sakit na hindi naman nila gusto, or talagang na-trigger dahil sa lifestyle din nila. Okay, so pinakamababang age sa death rate ng mga children in the US is age 5 to 14 years old. So, meron tayong tinatawag na health paradox. So, kahit ang mga children, they are physically sturdier, dito nagkakaroon na ng lifelong health habits na solidify na yung lifelong health habits nila. Ma'am, ano ba itong mga lifelong health habits nila? So, if you are a parent and then you started to give diet to your children, specifically junk food, magiging practice na nila yan. So, lagi nilang hahanap-hanapin yan, and it will start to become a lifelong health habit. So, dapat kayo, kung magiging parents kayo, kami na mga parents, dapat na-immunize yung mga bata, napapabaksin sila. So, si Caleb, kompleto siya ng bakuna, magmula nung pinanganak siya hanggang itong nag 1 year old siya. So,
ah, sa ngayon sa Philippines, it is reported na mataas ang rate ng mga parents na nagpapabakuna ng mga bata. Kasi educated na sila na kapag hindi mo pinabakunahan, there is a tendency na pwede silang makakuha ng sakit na hindi naman din nagra-run sa family. Kasi dahil nga weak ang immune system pa nila, madali silang maka-acquire ng sakit. Hindi lang hindi lang 'yan basta-bastang ubot-sipon, merong mga infectious diseases na pwedeng makaapekto sa mga bata. So kailangan pinapabakuna sila. Okay. So like I have mentioned earlier, yung obesity, 'yan, obesity concerns. So ito yung pinaka-critical psychological turning point. Kasi ang mga bata, if they develop better in their cognitive or yung evaluation skills nila, natututunan nilang i-compare yung sarili nila sa mga kaibigan nila and also sa social media. Sana nga, no, yung mga bata ngayon is they think positively when comparing themselves to others. Meron kasing iba na ay ano, ang payat ko pala tignan, ang pangit. So, ang gagawin niya, kakain siya ng kakain hanggang sa hindi niya na makontrol. Or yung iba naman, feeling nila mataba sila pero nagpapapayat sila kasi nakikita nila sa social media na ay dapat ganito yung katawan ko. Ideally, ganito ang gusto kong katawan kaya magpapapayat ako. Sa age nila, hindi pa naman sila pwedeng magpapayat. Kasi nga, andun pa sila sa stage na nagde-develop sila, kailangan yung katawan nila is hindi kulang, hindi rin sobra ang timbang. Sakto lang. Hindi lang, sa obesity kasi class, hindi lang siya ah, genetically or hindi siya namamana. Hindi siya, ang tawag doon, basta hindi siya namamana, yun. It is also considered a problem sa mga bata kasi sa lifestyle, kagaya ng sinasabi ko kanina. Kung ang parent lagi nagpapakain, hindi nakokontrol yung pagkain ng bata, most likely, magiging obese siya or magkakaroon siya ng hypertension, mataas na cholesterol, yung iba pa may diabetes, ang bata-bata pa lang, or merong uric acid. Wait, nailoko. Ayan. Parang mali ata na nag-record na ako ngayon. Ayun, teka lang. Asan na ako? Okay. So, hypertension. Meron tayong tinatawag na pediatric hypertension na according to research, it is largely linked to 3.5 hours of average daily screen time. Bakit? Kasi kapag ang bata more on cellphones, more on watching TVs, hindi na sila nagkakaroon ng physical activity. Hindi sila nakakapag-exercise. So, they retain yung body fat. Hindi na exercise yung mga dapat i-exercise ng mga taba-taba. So, nagkakaroon sila ng hypertension. Kapag nagkaroon kasi ng fat around the heart, mahihirapan yan mag-pump. Kaya nagkakaroon ng high blood pressure or hypertension. Okay? Dito na tayo sa... Saan na tayo? Prevention key. Nahilo ko. Ayan, so prevention key. So, always remember class, no, mas okay na iwasan natin yung mga bagay-bagay kaysa aabot pa tayo sa point na gagamutin, no? Kasi, syempre, we never know kapag too late na pala yung nangyayari. So, sabi diyan sa ating slides, more easily prevented than treated. Or isa din yung in-explain ko kanina na mas maraming bata na kulang ng physical activity because of cellphones, because of screen time or panonood ng TV. Okay? Dito na tayo sa
acute versus chronic medical conditions. Sorry. Yan. So, ang mga psychologists, they study how illness affects a child's school attendance, yung social status, and also yung self-esteem nila. When we say acute conditions, ito yung mga short-term illnesses. Ubo, sipon, lagnat, mga ganyan. So, ang average na bata between 6 to 7 years old, 6 to 7, ang average na school age na bata, nagkakaroon sila ng 6 hanggang 7 upper respiratory infections per year. Saan na ako? Tinawag kasi ako. Ano ba naman yan? Ayan. Kapag sinabi naman nating chronic conditions, ito yung naglalast ng 3 months or more. An example ng mga chronic conditions like asthma, diabetes, hypertension, cancer. In short, when we say chronic conditions, ito yung mga long-term na mga sakit. Okay? So, our health outcomes are not distributed equally. Tama naman yun. Kasi, di ba nga, ang tawag nito, minsan, sa atin sa Philippines, hindi tayo nakakakuha ng sapat na health benefits. Kailangan, for example, mga insurance, PhilHealth, ganyan. Hindi kasi lahat nakaka-afford din ng PhilHealth. Pero ako, I highly encourage you, class, na kapag capable na kayo na mag-avail ng mga insurances, do it. Kasi worth it siya. O parang sinasabi ko no, pero hindi ko siya ginagawa. Actually, hanggang PhilHealth lang ako. Hindi ko afford ang mga insurance talaga. Pero kahit pa paano, malaki naman din ang naitutulong ng PhilHealth sa hospitalization, mga ganyan. Kasi 50% din minsan yung naibibigay na discount. Okay? Parang ako, ngayon na, kasi I was diagnosed with anemia and kidney infection. So, muntik akong na-confine. Pero hindi ako pumayag na magpa-confine kasi una, wala akong pambayad sa hospital bill. Nakakamatay. Parang, hindi lang parang talagang kaya niyang kunin yung isang buwan na sweldo ko. So, kahit na meron naman akong PhilHealth, hindi ko talaga siya carry, hindi ko kayang bayaran. Kasi nga, ayoko naman din mag-settle sa hospital na hindi naman talaga ako maaasikaso. Wala akong name drop. Of course, I will choose quality over yun. Ayan. So, na-explain naman sa akin, nung may PhilHealth ako, na-explain naman sa akin magkanong maibabawas sa bill ko kung magpapa-admit ako. Since dalawa yung na-diagnose sa akin, meron niyang katumbas na amount, ilan ang ikakaltas dun sa bill. Pero, it's a no-no for me. Sabi ko, papagaling na lang po ako sa bahay, mag-home meds na lang ako, and then, worst comes to worst, kung talagang hindi ako okay, papa-admit na po ako. And luckily, thank God, medyo tumataas na yung dugo ko and hindi na ako gaanong nahihilo. May konti pa naman episodes pero okay naman na. Yan. So, kapag medyo kaya nyo nang kumuha ng mga insurance, gawin ninyo. Pag hindi naman kaya, okay na rin yung PhilHealth. Okay? Nag-ano pa ako, nag-market pa ako. Saan na tayo? Yan. Next topic. Ayan. So, dito na tayo sa Piagetian approach naman. So, kay John Piaget, ginamit natin or ginagamit yung concrete operational stage during middle childhood. So, roughly, yung age niyan is between 7 to 12 years old. So, ito yung point na kung saan ang mga bata nagkakaroon ng transition from being magical thinkers to logical thinkers.
However, yung pagiging logic nila, concrete pa. Kailangan meron pang, kailangan i-apply siya to physical or real-world objects na pwede nilang makita at hawakan. Okay, so sa cognitive advances, meron tayong they think logically yung mga nasa middle childhood. At this stage kasi, yung mga Filipino children or yung mga children, lahat na lang, they become less egocentric. So, pag sinabi nating egocentric, they are, hindi na sila ganon ka-selfish. They can now understand na, for example, yung pinsan nila, pwede nila, naiintindihan na nila na ang isang tao is merong ibang point of view kaysa sa kanila. Okay? Meron tayong tinatawag na seriation. So, sa seriation, during the cognitive process ng mga bata, no, ito yung ability na kung saan they can arrange items along with a quantitative dimension, kagaya ng length, kagaya ng weight, ganyan. So, example niyan is, ang bata na tumutulong sa nanay niya, kunyari sa tindahan, kaya na niyang i-arrange yung iba't ibang sizes ng mga paninda. For example, yung soy sauce na maliit, malaking toyo, super laki na toyo, o kaya yung mga asukal, yung 1/4, 1/2, 1 kilo, yung mga yan. So, from tallest or from the heaviest to the lightest or smallest. Meron din tayong tinatawag na transitive inference. So, ito yung ability ng bata na i-recognize yung relationship between sa dalawang objects. And inaalam nila yung relationship doon sa isa pang bagay. Example, kung alam ng isang bata na wait lang, pause tayo. Ayun, nasan na tayo? Naloka ako ba? Hirap ng nanay, lahat kailangan ka. Ayan. So, dun sa transitive inference, no, example, ikaw, or ako na lang, alam ko na mas matangkad si Richard Gutierrez kaysa kay Manny Pacquiao. And si Manny Pacquiao ay mas matangkad kaysa kay Dagul. So, doon, ang mga batang nasa middle childhood, they can logically conclude na si Richard Gutierrez is mas matangkad kaysa kay Dagul. Okay? Kahit hindi nila tignan side by side, alam niya. Yan yung transitive inference. Yung class inclusion naman, it is the ability to understand yung subcategory na nabibilang sa isang larger category. For example, kapag pinakitaan mo ang bata ng basket na naglalaman ng 10 mangga, dalawang atis, at tatanungin mo siya, ano ang mas marami? Yung mango or yung atis? So, ngayon, ang batang may concrete operational na pag-iisip, sasabihin niya na mas marami yung mangga kaysa sa atis. Because they can understand na, ang tawag nito, they can understand na mas marami yung mangga, makakategorize nila na si mangga is maasim, si atis hindi. Mas marami yung mangga dahil maasim siya at mas kokonti si atis kasi matamis siya. Nagkakaroon siya ng subcategory. Okay? Next, we have the inductive versus deductive reasoning. I know I have already discussed this earlier. Hindi nga na, mga earlier topics natin and also sa intro to psych sa mga naging students ko. So, ito yung detective work of the brain. Pag sinabi kasi nating inductive reasoning, it is from the small to the biggest. So, you are moving from yung specific na observations papunta dun sa general rule. Or it is also called specific to general. Maliit to palawak, parang ganon. So, for example niyan, ang bata nag-o-observe siya na
na ang aso nila is nagbabark lang siya kapag merong, ang tawag nito, merong stranger, hindi niya kilala. Ngayon, magko-conclude siya na lahat ng aso sa Pilipinas ay magbabark kapag merong stranger. Okay? So, paano nagkaroon ng inductive reasoning doon? Nakita niya na yung aso nila, nagbabark lang siya pag merong stranger. Ngayon, napansin niya sa community na tuwing merong stranger sa kada bahay, nagbabark yung aso. Kaya niya na-conclude na all dogs bark at strangers. Okay? Inductive reasoning from small to big. Kapag deductive reasoning naman, deductive, nagbabawas, big to small, or from general to specific. For example, ang bata, naniniwala siya na lahat ng lola ay nagbibigay ng treats or bibigay ng laging nanlilibre, ganyan. Pero kapag na-meet nila yung lola nila for the first time, magkakaroon siya ng logical conclusion na itong lola ko, bibigyan din niya ako ng treat. Pero unexpectedly, hindi siya binigyan ng pera. Kumbaga, ganon. Yan. So, yung paniniwala niya na lahat ng lola magbibigay ng pera, ending, hindi. Hindi pala totoo. Or some lolas will only give pera to their apos. Some, hindi lahat. When we say conservation naman, ito yung landmark achievement na kung saan nare-realize na na ang quantity remains the same kahit na nag-iiba yung appearance. For example, yung dalawang baso, isang malaki ay isang payat at isang mataba. Pero parehas lang ang quantity nun. Pag nilipat mo yung tubig from matabang baso to payat na baso, kasya pa rin siya. Ganon din kay payat to mataba. Conservation. So, with these advances na napaka-impressive, in-emphasize ni Piaget na ang children at this stage, nagkakaroon pa rin sila ng struggle sa abstract concepts. So, pag concrete, they can solve math problems for basically. Example, merong 3 basket na may tagli-5 kalamansi each. Ngayon, bumili ka ulit ng 3 basket na may tag-5 kalamansi each. O, ilan lahat ang kalamansi? O, parang ganon. So, yun yung mga kaya pa nilang gawin. Basta, na-visualize yung item. O, 3 basket, kada isang basket may tagli-5. So, ibig sabihin, meron kang 15. O, ganun din, bumili ka ulit ng 3 basket na may tagli-5 kalamansi per basket. O, 15 ulit. So, meron kang 30 na kalamansi. Parang ganon. Sa abstract naman, nagkakaroon sila ng struggle. O, especially sa algebra. Hindi pa naman nila alam yung ibig sabihin ng what is the x of y. Mga ganon. Or what x is equal to ano. Yan. Parang ako, hindi ko pa alam to. Unless i-compute mo, mga ganyan. 3x is equal to 15. O, ano ibig sabihin ng x? O, find x, mga ganyan. So, yung mga batang nasa stage na to, hindi pa nila purely naiintindihan or they may struggle. Okay? I hope naiintindihan nyo pa at kaya nyo pa. Next slide. Sorry class, hindi ko siya na-move. Na-discuss ko na to kanina. Ayan, so i-move natin sa susunod. Ayan, moral reasoning and development. Ayan. Okay, so sa theory ni Piaget na moral reasoning, bakit Piaget? Ano to Piaget? Yan, basta yun, moral reasoning. In-explain kasi kung bakit ang bata nagkakaroon siya ng sense of right and wrong. It evolves as their brain become more complex. So,
dito sa atin sa Philippines, it often intersects sa cultural values kagaya ng paggalang natin or yung pagiging masunurin. Okay, so meron tayong tatlong stages. So una, we have the morality of constraint. So it is from the age of 2 to 7 years old. Ito yung magkakaroon sila ng rigid obedience to authority. Sa stage na to, ang mga bata, naniniwala sila na ang rules sacred yan, mahalaga yan, and hindi yan nababago. Kasi galing yan sa mga powerful figures like yung parents nila, yung teachers, or even the police. So, they judge yung badness ng action dahil doon sa physical consequences at hindi yung intention. Okay? Sinasabi nilang natatakot sila or meron silang na sumusunod sila doon sa mga powerful figures kasi meron silang badness na iniisip nila badness wherein kapag nagkamali ka, pinapalo. Yun yung physical consequence. Hindi nila iniisip yung intention ng magulang kung bakit sila pinapalo. So, at stage 1, ang sasabihin kasi ng bata na yan is, ay, ang mga pulis, kapag ka nagkamali ka, ikukulong ka nila. Isipin nila na ang pagkulong is masama. Pero hindi nila iniisip na kinukulong ng pulis yung mga masasamang tao dahil kailangan makorek nila yung behavior nila. Parang ganon. Stage 2, we have the morality of cooperation. So, it is from 7 to 11 years old. So, sa stage na to, ang mga bata, they enter the concrete operational stage. Mas nag-interact sila sa mga kaibigan sa barangay or sa school. Nare-realize nila na ang rules ay actually social agreements na pwedeng i-negotiate. So, they move from ano kaya ang mangyayari sa akin doon sa stage 1 yung tinutukoy nila or iisipin nila na fair ba sa lahat yung nangyayari ngayon. So, ang logic dyan, ang mga younger children, ang mga younger child, mas ini-insist nila na, anong tawag ito? Nawala tuloy ako. Yung mga younger child kasi, mas ini-insist nila yung lines na hindi ka dapat gumalaw. Kasi nga may magagalit sa'yo, papaluin ka. Unlike sa stage 2, ang mga bata, they will agree to redraw the lines. Parang nagkakaroon na ng negotiation. Okay, sige, para fair at mas maintindihan ng lahat, ulitin na lang natin. Parang ganon. So, dahil doon, they begin to understand na kapag lahat is nag-agree, ang batas can change. Pwedeng magbago ang batas to ensure equality or fairness. Okay, naintindihan ba yan? Stage 3 naman, it is the ideal of equity. So, this is from age 11 to 12. Ito na yung formal reasoning and circumstance. So, around the transition from high school, elementary to high school, children, they move from equality. Equality, they are treating everyone exactly the same. Papunta sa equity. Adjusting yung treatment based sa pangangailangan ng isang tao. So, dito, they uses formal operational stage or formal operations para ma-imagine yung sitwasyon na hindi nila personally na-experience. Mas pina-prioritize nila yung intention at yung context kaysa doon sa literal na rule. Okay? So, let's summarize. Teka, nahihilo ako. Yan. So, when we say stage 1, they only focus on the consequences. Bawal ang sumaway. Kailangan sumunod ka. Ang rules is absolute, unchangeable, and it comes from above. Sino yung above na tinutukoy nila? Yung mga powerful figures like yung parents, yung police, yung mga teachers.
Pag stage 2 naman, they focus on fairness or equality. Patas ang laban. So, ang rules are for everyone. Kailangan sundin natin yan and follow the same standard or they will negotiate. Stage 3, equity. So, dito nagkakaroon nga sila ng adjustment depende sa pangangailangan ng isang tao. Nagkakaroon sila ng understanding or pag-unawa and also consideration. Dahil diyan, iniisip nila na ang rules should be applied with heart and context. Okay, naintindihan ang moral reasoning development? Pag hindi, tanungin po ako. Thank you so much. Okay. Information processing skills. Okay, dito na tayo sa information processing skills. So, sa information processing approach, para siyang computer. So, during middle childhood, yung processor, it gets faster. Yung RAM, memory naman, it expands. And yung software, it becomes more advanced. So, ang software during middle childhood is the strategies. So, let's break it down. Break it down. Executive function or ito yung, saan na tayo? Yan, executive function or ito yung brain manager, kumbaga. So, ito yung command center. Tinutulungan yung bata na mag-focus and get things done. Inaalaw sila na mag-isip, stop, before they act. So, ito yung ability na gagawa sila ng plano and stick to it. Kapag selective attention or the focus filter, ito yung ability na i-ignore yung mga distractions and mag-focus lang sa kung ano ang dapat pansinin. So, tuning out the noise, kumbaga. So, parang ganyan, nyari, may problema, may chismis, ganon. Huwag mo nang pansinin yung chismis, mag-focus ka na lang dun sa goal mo. Ano nga ba ang goal mo? Ang goal ko ay makagraduate at maging registered psychometrician, maging registered psychologist, and so on and so forth. Huwag mo nang intindihin yung mga distraction na hindi yan makakatapos ng pag-aaral dahil mabubuntis yan. Or hindi siya makakatapos dahil makakabuntis siya. Huwag nyo nang pansinin yon kung hindi naman totoo, no? Meta-memory, thinking about remembering. So, ito yung realization na yung memory natin hindi siya perfect. And some things ay mas mahirap na intindihin or matutunan kaysa sa iba. So, in simplest terms, we are knowing kung papaano natututo yung brain natin. Mnemonic devices, parang memory tricks kasi ito eh. We use strategies para move tayo ng information from short-term to long-term memory. For example, yung mga external memory aids. Gagamit tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin makaalala. For example, gawa tayo ng mga to-do list. Ano ang gagawin mo first thing in the morning? Dalhin ang assignment or activity ni Ma'am Tiff, mag-review sa subject ni Ma'am Tiff, huwag kalimutan ng wallet, ang cellphone, i-text si jowa, blah. To-do list. Rehearsal naman, we are repeating it over and over para maalala natin. Okay, for example, sabi ni Ma'am Tiff, meron tinatawag na physical and cognitive development during middle childhood. So, yung mga aspect of development, yung height and weight, yung adequate sleep, proper nutrition, and brain development. O, mga ganon. So, isahin mo siya. Ulit-ulitin mo siya na sabihin para matandaan mo. Organization naman is grouping things into categories. Organize. Ayusin mo siya. Kung ang red ay para sa red, doon mo ilalagay. Kung ang green ay para sa green, doon mo ilalagay. Hindi yung kukunin mo yung nakakita ka ng gwapo, kukunin mo yung jowa mo kahit hindi naman para sa'yo. Hindi kayo magsaswap. Okay? Hindi yun organized. Okay? So, kidding aside,
Okay, let's move forward sa ating next lesson. Intelligence assessment. Eto na, kakayanin nyo ba to? Kaya nyo to, kayang-kaya nyo yan. Kinaya ko nga eh. Ayan. So, sa ating subject na developmental psychology, meron tayong tinatawag na psychometric approach. So, when we say psychometric approach class, we seek to measure, sukatin, yung intelligence through standardized testing. So, isipin nyo siya na we are trying to put a number doon sa ano nga bang intelligence ang meron tayo. Gaano nga ba katalino ang isang tao? Ako, gaano ako katalino? Ikaw, gaano ka katalino? Okay. So, commonly, meron tayong mga iba't ibang IQ tests. So, ang mga psychologists, ginagamit nila tong mga specific tools na to para i-measure yung mental ability ng isang bata. Okay, first on the list, we have asan na yun? Sorry. Yan, si Wechsler Intelligence Scale for Children or WISC-4. So, si WISC-4, mas ginagamit siyang individual test. So, most likely sa mga school-age children or elementary. Meron niyang verbal and performance scores na pinagkukumbine. Okay? Nagsosolve din sila ng mga block puzzles, mga ganun about vocabulary, ganyan, sumasagot sila ng mga questions. Ang ALSAT-8 naman, ano ibig sabihin ng ALSAT-8? Or yung Otis Lennon School Ability Test, 8. So, ang ALSAT-8 class, group test siya. So, para siyang entrance exams na kinukuha ng mga students na makapasok sa science high schools or ito, special science na mga section, ganyan. So, ginagawa siya, binibigay siya sa isang room lang na may mga students at once. So, nagkakaroon tayo ng asan na yung study mats nyo? Yan, culture free test naman. When we say culture free test, ito yung mga intelligence test na wala silang nililink na culture content. Example, magtitrace ka ng mga maze, magko-color ka ng mga puzzles, mga ganon. Okay, so meron tayong problema with IQ test, no? Yung culture and environment. So, mga IQ test, they are good naman. They are good at predicting sino ang makakakuha ng high grades sa school at sino naman yung hindi ganon ka-perfect. Pero, merong mga cultural bias because most IQ test is gawa sa US. Hindi siya adapt ba sa culture ng mga Filipinos. So, yung question about snow or subways, magiging unfair siya culturally sa mamaya. Hindi siya magiging fair sa mga batang nakatira sa rural barangay kasi hindi naman nila na-experience ang snow at subway. Okay? So, doon may cultural bias. Nagkakaroon din ng struggle for fairness or yung sabi ko kanina, culture-free test. Kasi we are only trying to use shapes or mazes. Pero, usually, tawag nito, we are trying to use, ba't nawala ako? We are trying to use shapes or mazes. For example, mag-trace ka ng bahay kubo without using words. Doon pa lang, kapag na-trace niya yung bahay kubo, alam na niya na, okay, bahay kubo ito. So, dahil doon, nagkakaroon ng culture-free test, we are using experiences na lahat is meron. Okay? Kung hindi man siya bahay kubo, magbumukha siyang bahay, iisipin ng Amerikano, oh, this is a house, this is a home. Ganon. In reality, psychologists have found na ang totoong culture-free test, hindi siya almost impossible.
Kasi depende yan kung papaano natin siya iisipin at itatay doon sa culture natin. So, broadening intelligence, si Gardner and Sternberg. So, maraming psychologists ang nakikipag-argue na ang standard IQ test ay masyadong narrow, masyadong masikip. So, sabi ni Howard Gardner, meron tayong multiple intelligences. Marami daw tayong buckets of intelligence. Ang standard IQ test, mini-measure lang daw niya is tatlo. Linguistic or words, logical or mathematical, which is the numbers, and spatial or patterns. Ini-ignore daw yung musical, athletic, or social talents. Sabi naman ni Robert Sternberg or yung triarchic theory, meron daw 3 flavors of being smart. Talaga may flavor ah. Una, we have the componential or analytic. Ito yung mga school smarts. They are being good at taking tests and solving math problems. Kapag experiential or creative, ito yung mga artistic smarts. Ito yung paano ka mag-handle ng bagong situations or paano ka magka-come up ng mga bagong ideas. Kapag contextual naman or practical, ito yung mga street smart. So, meron silang tacit knowledge. Ito yung knowledge na hindi tinuro sa'yo sa school, hindi mo nabasa sa libro. Okay? So, because of this traditional test, na pwede maging unfair to minority groups or children with disabilities, merong mga bagong methods na ginawa. Okay, so una, we have the KABC2. Asan na yun? Dali lang ha. Yan, or the Kaufman Assessment Battery for Children. So, dinesign ito para maging fair doon sa mga bata na merong iba't ibang backgrounds or minority groups or merong mga disabilities. Okay, may ginawa ding dynamic testing or dynamic test. So, this is based sa theory ni Lev Vygotsky na instead na makikita mo yung bata na makikita ng bata kung ano yung alam na niya. Yung tester, tutulungan niya yung bata ng konti to see how much they can learn. So, mini-measure niya yung potential, hindi lang yung past memory. Okay? Next. Saan na yung slide? Ay, ano ba yan? Ayan. Next, language, literacy, and school. So, ang middle childhood class, it is known as the golden age for language and school adjustment. So, dito, yung mga bata, nagkakaroon ng transition from just talking to using language para mas ma-navigate nila yung mahihirap or complex na social worlds and formal education. Okay. So, kapag ang mga bata, they learn more words, nagkakaroon sila ng biggest change sa pragmatics. Okay? Pag sinabi nating pragmatics, we are knowing how to use language sa different social contexts. Also, we have yung decoding versus whole language. Kapag sinabi nating decoding or being phonetic, we are sounding out letters. So, instead of reading M-A-N-O-K, mas pinabasa mo siya as manok. Or pwede rin, pa nagtuturo ka magbasa, M sounds M, A sounds A, N sounds N, mga ganon. So, recognizing the whole word na manok, instantly, nagkakaroon ka na ng picture na, okay, manok is chicken in English. Now, metacognition naman, this is about thinking about thinking. So, kung ang isang student nagbasa ng paragraph in a textbook or libro and na-realize niya na, wait lang, hindi ko naintindihan yung line na yon. Magde-decide siya ngayon na basahin ulit. Dahil doon, gumagamit sila ng metacognition.
Binasa nga niya or binasa ng utak niya pero hindi niya naintindihan. Kailangan niya ulit. Nagkaroon siya ng awareness na, wait lang, di ko naintindihan yun. Ano nga ba yun? Ulitin natin. Parang ganon. Okay. So, ang Philippines, we use bilingual education system. So, we only teach in English. Common in some private schools. Some schools gumagamit ng two-way learning, both Filipino and English. So, para ang bata is maging speaker ng both language. Ang conflict dyan, according to psychologists, pinag-aaralan kasi nila yung effect sa cultural identity. Ang bata, they might feel smart kapag puro English ang tinuturo mo. Kasi di ba nga, ganun no, Englishera, witty yan, matalino yan. Pero sa bahay, they feel more at home kasi they use their vernacular language, yung Filipino, Ilocano, Cebuano, Tagalog, mga ganyan. Okay? So, success in school, hindi lang kasi about IQ. It's about self-efficacy. Yung paniniwala na kaya ng isang batang gawin yung isang bagay. Okay, meron tayong social capital. Ito yung boost na nakukuha ng bata galing sa community. For example, chini-cheer mo siya or kapag nakapasa ng board exam, pinapaskill, mga ganon. Or kapag nakapasa sa division, mayroong siyang tarpaulin sa harap ng school, mga ganon. And we have the gender gap naman. Generally, ang mga batang babae sa Pilipinas, meron silang mas mataas na literacy and better school performance in middle adulthood than boys. So, partly because merong different social expectations ang community natin. Okay? Mas iniisip nila na parang mas nape-pressure kasi ang babae. Hindi ka pwedeng mabuntis kasi ganito, kasi ganyan. So, in short, mag-aaral silang mabuti. Unlike sa lalaki, minsan, hinahayaan lang din ng parents. Hindi ko sinabing lahat, yung iba. Special needs and different ways of thinking. Hindi lahat ng pag-iisip or ang utak learns the same way. So, ang developmental psychology, kinakategorize niya yung iba't ibang differences na to para tulungan yung mga bata na makakuha ng better support. So, we have the learning disabilities. Una, we have the dyslexia. So, sa dyslexia, ito yung nagkakaroon ng nahihirapan yung brain na i-decode yung words. Matalino yung bata, pero yung letters, feeling niya or nakikita niya is scramble siya. Dyslexia. Ang bata namang may ADHD or attention deficit, At nakalimutan ko. ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Ayan. Yung filter ng bata is weak. So, they might be very bright, but they get distracted by something or a noise. Yan, sa labas ng classroom. Or, they may be distracted by a classmate na nagdadaldalan, nagkukuyakoy, nag-electric pan, ganyan. Giftedness and creativity naman, meron tayong tinatawag na convergent thinking. It only aims for one right answer. Ginagamit ito ng teachers sa Philippines. Convergent thinking. Divergent thinking naman, maraming sagot na lalabas. Okay? Educational support. So, we have giving a gifted student a harder science project. Meron dapat enrichment. Meron dapat acceleration. Hayaan mo yung bata na mag-skip ng grade. Parang, yun nga, na-accelerate nga kasi matalino siya, advance siya mag-isip. Sana all advance mag-isip. Yan. Nasaan na tayo? Ayan. So, I think na-discuss ko naman lahat. Dali lang Ayan, na-discuss ko naman lahat.
And class, I hope na intindihan nyo ito kasi meron pa akong isang lesson na i-discuss. Okay, so I'll see you all next week, Monday. Goodbye. And bye.